Yeah, napakagandang move yan ng government, ano, because pinapakita nila yung kanilang sinserong um, pagtugis sa mga taong nagnanakaw sa pera ng bayan. Well, ang taxes, obligasyon natin yan. Pag kumita tayo ng pera, meron tayong income, meron tayong property, nagbabayad tayo ng taxes. At ang nakakalungkot, hindi lang naman ngayon natin na-experience ito, no? Even previously, marami pong mga tao na matataam. May kaya sa buhay, mataas ang kanilang sweldo, pero hindi po sila nagbabayad ng buwis. And that's a criminal offense. No? Samantalang tayo na mga ordinaryong mamamayan, pag tayo sumusweldo lamang, kinakaltas na yung taxes natin, wala tayong choice kundi bayaran ito. Pero nakakalungkot nga na may mga taong ganito na hindi nagbabayad ng buwis. Kasi iba naman yung tax evasion sa tax avoidance natin. Ano? And tax evasion is patently illegal talaga. Nagawain ng isang tao walang intensyon na magbayad ng kanyang buwis. Ang tax avoidance is a legal means. It is allowed by law. Ang tax avoidance natin, yung mga tax deductibles natin, maraming diskusyon yan. But when you talk of tax evasion, totally wala kang intensyon na bayaran ng taxes mo. Tinatakasan mo yung obligasyon mo na bayaran yung taxes mo, and this is punishable by law. This is a criminal offense. Ang tax avoidance, hindi po. It is allowed by law. Minsan, iisipin mo, napakadaya ng tadhana para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Sabi nga, hiramin natin yung kataga ng presidente na nakakahiya ang ginagawa ng mga taong ito sa ating lipunan. Kumulimbat na nga sila ng perang bayan, sabihin natin, nagnakaw na sila ng pera ng bayan, at dinoble pa nila yung pagnanakaw nila by cheating the government in not paying taxes. So ito'y isang napakabigat na kasalanan hindi lang sa gobyerno kundi sa mga taong bayan na nagbabayad ng buwis nila. So sana yung mga taong gumagawa ng ganito tax evasion ay talagang maprosecute at maparusahan sa full extent ng ating batas. Pero pinakamaganda nga ngayon is yung criminal prosecution talaga na matupad man lang ng Pangulo yung pangako niya na may mga tao talagang nasa itaas na makita man lang natin na nakakulong sa isang rehas para matikman nila yung pait at hinagpis ng mga taong namatayan, nasira, nawala ng kanilang mga ari-arian dahil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. So sa atin, meron tayong paniniwala na sana ganon in the next few days to pa rin ng Pangulo yung kanyang pangako. Ng mga Pilipino nag-expect dyan. But syempre, kung apurahin nga naman nila yung pag-file ng kaso, paglabas ng warrant, inaresto mo nga, kinulong mo nga. Pero pagkatapos ng trial, ma-acquit din lang sila, sayang. Maganda yung airtight yung kaso, yung solid, yung mga ebidensya, konting pasensya siguro, and then pag nakulong na sila at airtight na talaga yung kaso, habang buhay, they will suffer for a lifetime sa kanilang ginawang kalokohan sa kaban ng bayan. Well, we expect the government, especially the Ombudsman and the Sandigan Bayan, of course, na i-perform yung kanilang function, na sana hindi masayang lahat yung ginawang effort na pag-iimbestiga, pag-file ng kaso, mga panahong iginugol para magkaroon ng resultang maganda yung itong mga kasong hinihintay nating magpaparusa sa mga taong sangkot dito sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. So that's what we expect. We expect the case to move forward and have a positive result in the end. Well, let's see. It's the move of the president yan. If they will appoint, kung mag-appoint siya ng mga panibagong members. Pero kung pupus na talaga ang trabaho ng ICI, kasi parang narinig natin hanggang February, end of February or hanggang end of January na lang ang kanilang trabaho, If they have performed their task well at pinasa na nila sa ombudsman ang pagpa-prosecute ng mga taong kinaukulang ito. So let's just give a salute sa ICI kung nagawa man nila yung trabaho nila ng tama at nagkaroon ng magandang resulta yung mga kasong inirekomenda nilang kasuhan sa Office of the Ombudsman, and the truth will set us free. Yun ang akin. Kung hindi nagnakaw yung mga yan, ma-acquit sila. Pero kung talaga mabigat ang ebidensya, wala tayong magagawa. Let them suffer the consequences dahil marami ng tao ang nasayang ang buhay. Marami na rin ari-arian na nasayang ang buhay. Tayo kayod araw-araw para lang makapagbayad